So mga tol, mamayang hapon na po magaganap ang laban sa Smart Araneta Coliseum, paggugunitan ng 50th anniversary ng Trilla in Manila, kung saan bibida po dyan ang mga pambato natin na sina WBC Minimum World Champion Melvin Jerusalem versus si Kulwakusi ng South Africa, Tokyo Olympic bronze medalist Yumar Marcial versus Eddie Colmenares ng Venezuela para sa WBC International Middleweight title, Marlon Tapales versus Fernando Toro, Carl James Martin versus Aran Dipae ng Thailand, at ang anak ni Manny Pacquiao na si Emma Bacosa Pacquiao versus Nico Salado. Kaya sa mga malalapit sa Cubao, pagkakataon na para mapanood ang laban na yan. Samantala, nakaabang nga po ang Unified WBO at WBA Minimum World Champion at the Ring Champion Oscar Culaso ng Puerto Rico sa laban ni Melvin Jerusalem. Target po kasi ni Oscar Culaso ang unification fight sa 2026, at sa taon na yan, balak din niya maging undisputed world champion sa minimum. Binanggit na ni Oscar Culaso ang mga plano niya. Aniya, sa February, lalaban daw siya sa unification, at pagkatapos niyang manalo, lalaban naman daw siya for undisputed. So ibig sabihin mga tol, dalawang Pinoy champion ang target ni Culaso, si Melvin Jerusalem at Pedro Taduran. Nito nga lang po nakaraang linggo, nanalo po itong si Pedro Taduran, at pagkatapos manalo ni Taduran, hinamon niya si Oscar Culaso. Sinabi ni Taduran na ready na daw siya sa unification. Sumagot na po itong si Culaso at sinabing wala daw pumupunta sa kanya. Siya daw ngayon ang pupunta sa dalawang Pinoy champion. So mas maganda nga po yan kung Taduran versus Culaso muna, para kung tatalunin ni Taduran itong si Culaso, undisputed naman sa pagitan ni Taduran at Jerusalem. Pero syempre, dapat maipanalo muna ni Jerusalem ang laban niya mamaya. Sa kabilang banda naman mga tol, nagpost po si former 3 Division World Champion General Casimero ng picture niya na may kasamang bandera ng Pilipinas, habang sinabi niya na salamat mga boss, bawi na lang tayo sa susunod, laban Pilipinas. Sumuli nga po nagkomento si Charlie Suarez kay Casimero, at sinabi niyang maraming salamat daw kay Casimero sa pagdala ng bansang Pilipinas. Ang naiambag daw ni Casimero sa Pilipinas ay sobra-sobra na, at hindi daw kayang lampasan ng sino man ang maging 3 Division World Champion. Isa nga daw siyang bayani sa bansa natin sa larangan ng boxing. Dagdag pa ni Suarez, nandiyan lang daw siya palaging sumusuporta at sa buong pamilya daw ni Casimero. So kaya nasabi yan ni Suarez mga tol, dahil ramdam niya na hindi biro ang nagawa ni Casimero. Ang maging contender ka nga lang sa boxing, napakahirap ng abutin, maging world champion pa kaya. Kaya nasabi niyang sobra-sobra na ang nagawa ni Casimero, dahil mahirap maging 3 Division World Champion. Kung matatandaan mga tol, World Champion na din sana si Suarez kung hindi lang siya nadaya sa labang kay Navarrete. Speaking of Casimero, binalikan po ng Casimero Brothers ang mga bashers sa sinasabing na boy hingal si Casimero. Banat ni Casimero sa mga bashers, wala daw itong mga alam. Noong sabihin ni Jason kay Cuadro Alas na hindi naman daw ito hiningal hanggang round 10. Ha? Hindi ka hiningal, umabot ng 10 round. Wala mga alam tong mga tao dito eh. Sa iba pang balita mga tol, kasado na po ang laban ni Nonito Donaire Jr. at ang makakalaban niya ay ang rumor noong nakaraan na si Japanese Seiya Tsutsumi, ang champion in recess sa WBA Bantam. Magaganap po ang laban nila mga tol sa December 17 sa Japan. Subalit hindi po na-promote si Donaire bilang WBA World Champion. Taliwas sa kumakalat na balita noong nakaraan, nagagawin daw siyang full champion mula sa interim champion. So paglalabanan po ni Donaire at Tsutsumi ang WBA World title na pagmamay-ari ni Antonio Vargas, na ngayon naman si Vargas naman po ang champion in recess. Si Vargas po kasi dapat ang kakalabanin ni Tsutsumi, subalit hindi makapagdepensa ng titulo itong si Vargas dahil namatay ang nanay niya, kaya siya naman ngayon ang champion in recess.